pa nga po tapos ang aming pagpipintura kasi naunahan ng tagay. Ayan, tuloy. Pero ito na lang naman na ho ang ang hindi napipinturahan. Itong pinto na ito. Ito, kulay black. Tapos, ito. Mga pintuan po ngayon ang focus namin. Tsaka ito, bali, 1, 2, 3. Itong isa naman po, ito. Uulitin na lang ho ito. Light pa. Ayan. Yan, dahil wala pong guest ngayon, ang gagawin po natin, magtatahi po tayo ng mga punda ng unan. Yung aking mga tupihin na punda ng unan. Ayan, itutuloy po natin ang pagtutupi guys bago tayo umakyat sa itaas. Gusto ko sanang bumili ng pandesal, naririnig ko yung naririnig ko yung tunog ng pandesal. Kaya lang, wala akong kapera-pera talaga sa guys, sa pitaka ko. Yan ang mahirap. Sa bagay naman, kahit anong oras naman, pagka gusto ko ng sasabihin ko lang sa anak ko, magbibigay naman. Ang problema, yun nga, walang pera sa wallet. Pagka may kailangan ako, lalabas lang ako. Magka-cash out ako, magwi-withdraw ako. Yung tamang kailangan lang. Kasi mahirap Mahirap pagka di lahat-lahat ko Kasi habang may nakikita yung mga kasama ko, hindi sila mapakali. Lalo na yung asawa ko, sasabihin niya agad-agad, sigarilyo ko. Ay, Diyos ko. Kaya sabi ko, pagka ganyan na manghingi ka sa anak mo. Diyos ko po. Minsan pinapagalitan ko. Pero ngayon, mula nung pinagalitan ko siya, ayun, tumutulong na. Sabi ko, nakakahalata ako sa'yo. Pagka sinasahuran ka ng anak mo, iyo lang. Pambayad lang ng gin mo, yung mga kinukuha mo sa tindahan. Sabi mong ganon. Tapos, pambili mo lang ng sigarilyo mo yung pera mo.
Samantalang yung pera ko, pinambibili ko ng pagkain natin, pang-allowance ng anak mo. Hindi ka man lang makatulong. Sabi mo ganun, tatawagin ko pala yung pangalan mo. Hindi. Naglalaho ka kaagad. Ganun talaga guys. Pag yung halimbawa, maglilinis na ako sa itaas, papaakyat ko yung mga panglinis ko, ganyan yung mga kumot, punta ng unan, ganyan po yung mga gagamitin ko sa paglilinis sa itaas. Pag-aayos ko ng mga higaan, biglang nagtatago, pumupunta sa likod. Tapos, mayat-maya ang tunog ng kanyang cellphone, naglalaro ng Tom It's Go. Tapos, pagka yung nagalit na ako, sumigaw na ako, sabi niya, wala daw siyang narinig. Paano wala siyang maririnig? Eh, bukas naman yung mga pintuan. Ano yun, bilang? Ayun, awa naman ng Diyos na may pinagdaanan naman po yung mga sinabi ko sa kanya. Sabi ko, ganun, walang akong napapakinabangan sa hindi man lang ako makabili ng gusto ko sa pera ko. Pangkain natin. Pag halimbawa, binigyan ako ng anak mo, diretso agad-agad sa grocery, walang natitira, pinababayad ng utang. Yun lang yung pakiusap ko, yung hindi mo man ako matulungan sa paglilinis dito. Yun lang sanang mag-akyat ng mga kailanganin ko. Malaking bagay na yun sa akin. Yun, awa naman ng Diyos. Hindi na siya nagre-reklamo. Minsan nagkukusa na siya nag-aakyat, naglalagay sa trolley yung mga pinagtanggalan ko ng kumot, ganyan guys, mga tuwalya. Yun, awa ng Diyos. May pinagdaanan naman yung mga sinabi ko. Sana nga, hindi lang ngayon. Baka ngayon lang yun. Baka pagka na naman, pagka lumipas na naman yung pagka lumipas na naman yung mga sinabi ko, baka hindi na naman mangyayari. Sana forever na yan guys. Kasi wala naman ibang magtutulungan kundi kami lang talagang dalawa. At saka ngayon ko lang napapansin guys, ngayon lang ako nakakaano talaga na pala, hindi habang panahon guys magsasama-sama kayo ng mga anak mo, iiwanan ka rin nila. O sinong matitira, di ba kayong dalawa? Katulad niyan, kaming dalawa. Pag nakatapos na yung anak kong lalaki, imposible naman na hindi mag-aasawa yan. Iiwanan din kami niyan. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa kanya. Walang ibang talaga, kundi tayo lang, kasi hindi habang panahon, magkakasama tayo ng mga anak mo, iwanan din tayong dalawa. Tayo lang talagang dalawa ang matitira. Kaya dapat mag-ayos-ayos ka. Sabi ko ganun sa kanya. Dapat nga nung araw, nagpakita ka na ng concern sa pamilya mo para magandang balik sa'yo, di ba? Hindi yung puro kapasaway. Totoo yan, guys. Nung araw, nung malakas pa siya, wala nang ginawa kundi magpasaway. Kaya, yun nga yung akala ng mga mga family niya, ina-under ko yung yung kamag-anak nila. Pero sa totoo lang, ako yung inander. Ako yung ginawawa. Isipin mo guys, isipin ninyo. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa palengke na ako. Ako lang mag-isa. Dahil yung anak kong isa, yung may-ari ng transient na ito, siya naman yung naiiwan sa tindahan, siya lang mag-isa. Kami lang talaga ang nagtutulungan nung time na yon. Sabi niya, Ma, ako nang bahala sa tindahan, ako nang magluluto ng pang-almusal na pang-tinda. Ikaw nang mamalengke. Yun.
Kami lang talagang nagtutulungan kami yung parang kami yung bumuo ng ano namin ng mga pangarap ng mga kapatid niya, ganyan. Mm. Ay kung wala siguro yun na ano, ewan ko lang. Oo, kung wala, kahit na bungangera yung anak ko na yun, pero malaking naitulong talaga sa amin. Oo, malaki ang naitulong sa mga kapatid niya, sa totoo lang. Kaya minsan, yung bungangera, dapat minsan intindihin natin kung bakit nagbubunga. Gusto lang niya na, siyempre gusto rin niya na makaisip din yung mga kapatid niya. Maisip nila kung paano magtipid, kung paano hanapin yung pera. Talagang hindi ko rin masisisi siya minsan kung bakit nagagalit siya nung time na yun. Minsan sinasabi niya, balatan niyo na lang ako. Mayat-maya na lang, pera. Wala na kayong ibang bukang bibig kundi pera. Walang ganito, walang ganon. Kailangan ng ganon. Umiiyak yung anak ko talaga nung time na yun. Pero wala lang talaga akong magagawa. Sana yung ibang mga kapatid niya, maintindihan nila. Para lang may padala sa mga kapatid niya nung time na yun, guys. Yan mo na, kaya yung katulad kapon. Ayan o, hanapin mo yung music. Ayan o, YT. Music. Music. Ano gusto mong music? Yung kapon, yung igil, sasan lang. Puro na lang Eagles. Kaya nga, bibilisan mo. No? Ayan o, sopra. Sopra ka. Yung kapon nga. Ay siya, si Eagle. Ang ganda oh. Ano siya? Stock on you. Bilisan mo. No? Ayan o, Eagles oh. Sarado. Isarado mo nga. Ay, Diyos ko. Naiiyak ako. Para lang may padala sa amin nung guys. Kahit na mahirap ang trabaho, ginagawa niya. Oo. Nag-house cleaning sila, ganyan. Tapos minsan yung kapitbahay, sabi niya, i-arrange ko po itong mga bricks ninyo, nakakalat dito sa sa bakuran ninyo. Ayan. Yun, kahit na mababa guys, talagang tinatanggap niya. Kahit na mahirap, Diyos ko, ang bigat-bigat ginagawa niya. Ngayon, naawa na lang yung asawa niya, tinulungan na siya para matapos na. Pero, hindi naisip ng mga, ewan ko lang, sana. Hindi maisip ng mga kapatid nila kung ano yung hirap na pinagdaanan ng kapatid nila. Napakahirap po kaya ng buhay sa Australia. Kaya sabi ko na, kumuha ka ng bahay mo dito. Sabi ko, iba na yung may sarili kang bahay sa sarili mong bayan, di ba? Hindi pa naman siya, nung time na yun. Hindi pa siya permanent sa Australia. Nakakuha siya ng Niloan lang mo namin ito sa pag-ibig, guys. Hindi naman kami talaga, hindi kami mayaman. Mahirap lang kami. Hanggang ngayon, ginabayaran pa ito.